Taong 2028, target ng Administrasyong Marcos na pasinayaan ng Phase 1 ng Metro Manila Subway. Matapos ang matagal na pagkakatenga, nagagamit na sa linya ng MRT-3 ang ilan sa Dalian trains na binili ng gobyerno noon pang 2014. Narito ang aking unang balita. Isa ang tren na ito sa 48 Dalian train na gawan China at binili ng Pilipinas sa kabuang halaga na 3.76 billion pesos. Matapos matenga ng ilang taon, ipinagmalaki ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Magagamit na ang tatlo sa mga tren na kaya raw magsakay ng mahigit 1,000 pasahero kada isa. Tiniyak natin na kung ano ba ang kailangan gawin para magamit ang Dalian train na ito ay gawin na natin. Dati nang pinuna ng Commission on Audit ang pagkakatenga ng Dalian trains na binili noong 2014 at na-deliver noong 2015 hanggang 2017. Ang target, may taas ang kapasidad ng MRT sa 800,000 pasahero para mabawasan ang siksikan. Pero lumutang kalaunan ang issue ng compatibility sa mga Dalian train. Kabilang dito ang bigat ng mga tren na hindi raw akma sa riles ng MRT-3. The reason why we don't like to operate those trains at this time, no? Kasi posibleng maging mas mataas yung maintenance cost, no? Yung maintaining also the rail line, no? Might be affected also, no? It can result to higher operating costs also. Sabi ngayon ng Department of Transportation, binago na ng manufacturer na CCRC Dalian ang mga tren para maayos ang compatibility issues. Wala raw ginastos dito ang gobyerno ng Pilipinas. Inaudit din ito ng isang German firm at nagsagawa ng safety checks ang kasalukuyang maintenance provider ng MRT-3 na Sumitomo Corporation. Sa tulong nila ng Dalian trains, inaasahang mula sa 4 na minuto ay magiging 2.5 minuto na lang ang pagitan ng dating ng mga tren. Ngayon pa lang, 3 trains na 3 karwahe. So, 9 nitong cars na ito. Doon sa 48, tuloy-tuloy natin na titignan at gagawan ng paraan para naman magamit. Inilunsad ang Dalian trains kasabay na pagsisimula ng 50% discount para sa senior citizens at persons with disability sa MRT-3, gayon din sa LRT-1 at LRT-2. Kaya si Noel Manzano na dating 16 pesos ang binabayaran mula Santolan patungong Boni, 8 pesos na lang ang pamasahe. Malaki pong bagay po yung senior po. Sa ID, malaki pong bagay po sa akin. Nauna nang inanunsyo ang 50% discount para sa mga estudyante simula nung nakaraang buwan. Yan ang mga grupong yan, mga estudyante, ang PWD, mga senior citizens, ay talaga naman kailangan ng tulong natin dahil very limited ang kanilang income. The cost to government is not that much compared to the tremendous benefit for students, our PWDs, and our senior citizens. Ayon sa DOTR, pinag-aaralan ng pagbibigay ng diskwento sa iba pang uri ng transportasyon sa buong bansa. Binisita rin ng Pangulo ang construction ng Metro Manila Subway na may paghuhukay na mula Ortigas hanggang Camp Aguinaldo. Ang Phase 1 ito mula Valenzuela hanggang Ortigas, pinapahabol ng Pangulo na mapasinayaan sa pagtatapos ng kanyang termino. Ngayon, pagka nabuo na ito, ang travel time mula sa Valenzuela hanggang sa airport ay sa kasalukuyan mga 2 oras yan 2 oras kalahati. Kaya mababawasan yan hanggang mga 40 minutes na lang. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.